alas 4:30 ng hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Maaari nyo pong balikan dyan yung mga topic na na-miss out po ninyo. At yung kung may mga hindi ho kayo naintindihan, pwede nyo pong ulit-ulitin yung panoorin. Ano? And ang ating pong tatalakayin sa hapong ito ay cancer of the colon. Okay. So, sabi nga ho natin, isa ho ang cancer of the colon sa mga silent cancer tulad ho ng cancer of the pancreas. Yan ho ay mga may cancer na kayo pero tahimik lamang siya. Wala pa ho kayong nararamdaman. So, syempre, hindi naman kayo magpapa-check up dahil hindi nyo naman alam na may cancer na hong nangyayari sa inyong katawan. Bago ho kayo makaramdam ng mga ibang simptomas, late stage na po yung cancer. And ang colon cancer ho ay isa rin ho ito sa may simptomas ho na pamamayat. So, na hindi naman ho kayo nagre-reduce, pero ho, namamayat kayo. So, tsaka yung sabi nga natin, yung pamamayat ho na significant, yun ho bang ang laki ng weight loss ninyo in a short span of time. So, ganun po. Hindi ho yung, minsan may mga pasyente nagwo-worry, namayat. Talaga naman hong nagpapayat. And yung iba naman ho namayat pero within a year naman or 2 years. Hindi po ganun. Ang significant na weight loss, yung malaking weight loss ho, sa kilos in a short span of time. 2 months, 3 months, ang bilis ng ibinagsak ng katawan. No? And kaya ho yung mga constipated, so hindi nyo ho yan dapat ipagwalang bahala. Kasi ho, posibleng wala pa kayong ibang symptoms kundi constipation pa lamang ho. So, kailangan ayusin na ho agad yan. Kaya ho yung sinasabi ko sa inyo na tuwing magko-closing tayo, vector scan, detoxification, and blood cleansing program, i-adapt nyo ho yan. Kasi sa mga ganito hong klaseng sakit, like colon cancer na very silent, walang simptomas, pag nagpa-vector scan ho kayo, kung wala pa kayong cancer, pero lahi kayo ng may cancer, mapipick up na ho ng vector scan yun. Pag nakita ho natin yung tatlong root cause ng cancer or recipe ng cancer, which is liver fluke, parasite ho, yung aflatoxin, amag o fungus galing sa mani at isopropyl alcohol, ibig sabihin ho, candidate kayo for cancer. Okay? So, kung wala pa naman siyang na-detect na cancer itself, may time pa ho tayong tanggalin yun. And just in case ho, may na-detect na siyang cancer, pero wala pa kayong symptoms, o edi early catch po. Ang cancer naman ho, pag early stage, na iaayos pa ho yan, no? Ang problema nga ho kasi natin, yung mga lab test natin sa ospital, bago ho kasi magbigay ng positive result, late stage na po yung cancer. Yun nga po ang iniiwasan natin.
Ang gusto ho kasi natin, yung maaga pa lamang ho, malaman na para maisaayos ho agad. And ang isa ho sa pinaka-importante, of course, is dito ho kasi sa amin, malalaman nyo ho kung ano ang cause ng cancer. Hindi po yan alam sa ospital. No? So, cancer is cancer. What is the cause? It is a big question mark. Kaya ho, wala hong total remission. Ibig sabihin na wala na kayong cancer cells sa katawan. Halimbawa, nagpa-opera kayo, cancer, chemo, operation, immunotherapy, uulit din po yan. Itaga nyo ho sa bato yung sinabi ko. Kasi ho, tinanggal lang ho, kinimo, inopera, niradiation, yung mismong bukol na nakausli. So, yung kahit ho tanggalin pa yung mga kulaning involved, still kasama pa rin ho yan dyan sa mga nakausli. Ang hindi ho tatamaan ng treatment sa hospital, yung nasa below 8 years, yung nasa ika-7th year pa lang, 6th year, 5th, 4th, 3rd, 2nd, and 1st year, plus the root cause. No? So, microscopic cancer cells pa lamang ho yan. Wala pa ho kayong bukol na makikita. So, yung nasa ika-7th year ho, yan ho ang susunod na uusli na bukol. So, ang nagagamot lang ho natin sa ospital is what? Yung nasa ika-8th years, yung naka-usli na ho, bukol na. Plus kahit ho anong gawin, kung yung root cause andyan dyan, gagawa ho yan ng gagawa ng cancer cell, yun naman ho ang susunod na mag-e-erupt, magre-recur at magme-metastasize. So, naintindihan niyo po ba? So, okay. Ang colon ho, yan ho ang tinatawag nating large intestine. Vital part ho yan ng ating digestive system. Yan ho ang basurahan natin. Lagayan ho natin ng yung mga waste product na hindi na ho kailangan ng ating katawan. Nagpe-play ho yan ng crucial role in absorbing water and electrolytes galing ho sa mga undigested food, forming and storing feces. Nagpapacilitate ho ng elimination itong mga fecal matter. Ang colon ho natin, dito ho sa lower abdomen, pag sinabing lower abdomen, dito ho below the umbilicus, below ng pusod. So, Tagalog ho, yan ang tinatawag nating puson. No? Nakaano ho yan dyan, nakabalumbon ho yan dyan, inverted U po ang shape niyan. No? So, inverted U. So, long tube ho yan, more or less nasa 1.5 meters long ho yan. Diyan ho sa ating abdominal cavity. Yan ho ang sumusunod after ng small intestine, magiging large intestine. So, ang part ho ng colon is cecum. Ang cecum ho, yan yung beginning, pasimula ng colon na konektado ho sa ileum. Ang ileum ho, yan yung pinakadulo ng small intestine. So, ileum ho, ko-connect sa colon, yan ho ang cecum. And nandiyan din ho ang appendix, which is a small pouch, parang maliit na bulsa ang structure niya. So, yan ho ay nasa right side. Then, saka ho, aakyat, di ho ba, sa right lower quadrant, yaang cecum, aakyat ho yan, tube na yan, so ang tawag ho natin ascending colon. So, upward, sa right side. Then ho, tatawid ho yan, we call it transverse colon, magraran ho yan horizontally across the upper abdomen, from right going to the left side. Descending colon naman ho, magta-travel ho yan pababa. Nasa left side pababa, on the left side of the abdomen. At yung pinakadulo ho, na corner, yung descending colon, we call it sigmoid colon. S-shape ho yan, section na nagko-connect ho ng descending colon to the rectum. So, sa right side ho, yung pinakakanto nyo dyan, cecum.
Dito naman ho sa left side, yung pinakakanto ho nyo dyan na magfo-fold is sigmoid colon. Rectum, yan na ho ang final part ng colon. At yan ho ang nagsiserve as temporary storage for feces before they are eliminated. So kaya nga sabi ko sa inyo, inverted letter U. Diba? So sa kanang bahagi, nandyan ho ang cecum, aakyat ho, ascending colon, tas tatawid ho horizontally, then bababa ho sa left side, downward, at sa pinaka-corner ho sa dulo, nandyan ho ang sigmoid bago ho pumasok sa rectum and anus. Diba? So, ang primary function ho ng colon, of course, is what? Yung absorption ho ng water and electrolytes from the remaining digested food. And kinocompact niya ho yung waste material into fecal matter, and ayun ho, aiding in the elimination ng fecal matter from the body. Ang colon ho ay merong thick muscular wall na nagko-contract ho to move fecal matter though its various segments. Okay, mabanggit ko ho. Yung mga umiinom ho pala ng psyllium fiber, so kailangan ho sasabayan nyo yan ng maraming tubig. Kasi ho, ang psyllium fiber expand po yan once it enters the body. So pag hindi ho nyo sinabayan ng maraming tubig, babara po yan. So kailangan maraming water ho para ho mag-serve yan as pampaganda ho ng bowel movement kasi ho fiber yan. Kaya lang hindi rin ho siya magandang regular, no? Bakit? Kasi nga ho, siya yung nag-a-absorb ng water sa colon. Nadidehydrate po yung colon pag palagi kayong naka-psyllium fiber. Di ho ba sabi natin yung colon ang nagre-receive nag-a-absorb ng water and electrolytes galing doon sa mga tinunaw na pagkain. No, ngayon, kung panay ho ang psyllium ninyo, i-absorb ng psyllium yung water galing sa colon. So, lagi hong dehydrated ang colon pag palagi kayong naka-psyllium fiber. No? Ang colon ho is also controlled ng ating autonomic nervous system na yun ho ang nagre-regulate ng contraction and movement. Also, in the colon, nandiyan ho yung good bacteria or probiotic na nagpe-play ho ng crucial role sa digestion and overall health ng ating large intestine. Ayan, yung mga issue ho ng colon, like ang colon cancer ho is also called colorectal cancer, no? Isa ho 'di ba sa symptoms ng colon cancer is yung hematochezia. Ibig sabihin ho yung fresh blood per anus, no? So ibig sabihin ho may dugo sa inyong pupo, fresh blood, hindi ho maitim, mapula. Hindi naman ho basta kayo nagkaroon ng hematochezia ay colon cancer agad. So meron din hong ibang kondisyon tulad ng diverticulitis. Ayan, nagpo-form din ho yan ng blood in the stool. And also hemorrhoids, no, yung almoranas, no. So kaya ho pagka ganun, kung ayaw niyo ho ng colonoscopy, we can do CT scan or vector scan. So and ayun, pagka ho colon cancer na, isa rin ho ito sa type ng cancer na nag-o-originate sa colon mismo or sa rectum. Ang mga risk factor ho natin sa colon cancer ay syempre ho, yung edad na 50 pataas, yung may family history ho ng colon cancer, of course, and hindi lang ho colon cancer, any kind of cancer. Yung may mga previous history ho ng polyps or inflammatory bowel disease. So kasama ho ang IBS. Ano nga ho ba ang IBS? Yun ho, pag sumakit ang tiyan o puson, kailangan ho emergency, mag-CR yan. No? So wala hong oras na pinipili yan, laging emergency ho ang bowel movement yan, IBS ho yan. And yung may mga polyps. So ang pagkakaroon ho ng polyps sa colonoscopy or CT scan, pwede ho yan kasing maging
precancerous. Pwede ho yung maging cancer later. And of course, aside from family history, big part ho kasi ng pagkakaroon ng colon cancer, yung diet, yung lifestyle. Ang karne ho, ang meat, all kinds of meat, pork, beef, less po ang chicken, it takes 3 to 4 days bago nyo ho yan maipupu. Matagal ho, no? Ang seafoods, hipon, puset, crab, shellfish, longer. 4 to 5 days bago nyo ho yan mailabas sa pupu. So, kailangan ho, twice a week lamang po ang pagkain yan. Kailangan ho, 5 days a week, isda, gulay, prutas. Ang isda ho, kahit walang fiber, 1 day lang ho, labas na yan. Gulay at prutas, syempre ho, maraming fiber yan. Magkakaroon ho kayo ng regular bowel movement. Sa isda ho, kailangan may kaliskis at galing sa dagat. Para ho natural lang kinakain, kaya galing sa dagat, hindi ho feeds. And may kaliskis para ho yung mga heavy metals sa sea, masangga ho nung scales nila, hindi ho ma-absorb yung mga mercury. Iba pa hong lifestyle na bad aside from diet, yung mga smoker po, yung mga heavy drinker, at yung mga lack of physical activity. So yan ang mga prone sa colon cancer. Lalo na po kung mahilig kayo sa karne, tapos yung gusto nyo pa ho, yung may mga kulay, yung mga may preservative like tocino, langgunisa, hotdog, bacon, yan ho, yung mga processed foods, no? Yung salitre ho, o yung nitrates, very bad ho yan sa colon. So, kung everyday karne, tapos ho may kulay pa, ayun, no? So, very, ho yan, risky. So, pag meat lover kayo and seafood lover, yan ho ang mga kandidato for colon cancer. Symptoms, ayan, change in bowel habit. Minsan ho, constipated, minsan diarrhea. Minsan naman ho, lumiliit yung caliber ng stools ninyo. And ito na nga ho, yung hematochezia, blood in the stool or rectal bleeding. Pero sabi nga ho natin, dapat naman din hong i-rule out ang diverticulitis and hemorrhoids. Kasi ho, may blood in the stool din po yan, no? But pag hemorrhoids ho kasi, yun ho, pag nag-strain kayo, yung sabihin, nag-irik kayo, kaya kayo nagkaroon ng blood in the stool. Pero yung hindi naman ho kayo constipated, tas bigla na lang ho may fresh blood, yun ho ang bad. Kasi ho, kaya kayo nagpupupo ng may blood, in the case of colon cancer, pagdadaan ho kasi yung fecal matter, nasasagi niya yung bukol doon sa colon, kaya ho nagbi-bleed, no? Diyan yung madi-differentiate ang upper GI tract problem, which is ulcer or bleeding peptic ulcer galing ho sa tiyan. Upper GI tract pa ho yan. Maitim na ho yun, yung galing sa ulcer. Kasi ho, oxidized na yung blood bago ho makarating sa stool. But if the stool, fresh blood ho, so yan ho, lower GI tract. So galing ho yan sa colon. So ang consideration nyo ho dyan is colon cancer, diverticulitis, and hemorrhoids. Ayan, sabi nga ho natin, merong unexplained weight loss. Yan ho sinasabi natin. Pero ho, pag namayat kasi ang pasyente, pag lumabas ho itong mga weight loss, fatigue, madaling mapagod, weakness, blood in the stool, change in bowel habit, minsan nagtatae, minsan constipated, or narrowing ng stool, lumiliit yung caliber ng stool, nang wala naman kayong ibang changes na ginagawa. Late stage na po ang cancer sa ganito, no? Noon pa lang kayo nagkaroon ng simptomas, malalaman nyo ho, stage 3, stage 4 na ho ang cancer. Noon pa lang ho kayo nagkaroon ng symptoms. Siyempre ho, ang isa sa mga screening test, colonoscopy, CT scan kung ayaw nyo ho ng invasive. Pero wag ho kayong magpalagay ng contrast media because contrast media is toxic to the body, no? So, lalo na ho kung may edad na kayo, even if your creatinine is still normal, it is not an assurance na mailalabas nyo pa ho lahat ng contrast media or dye na nilagay sa inyo. Ang creatinine ho kasi late yan tumataas. So,
tataas lang ho ang creatinine niyo above normal if 75% or more of your kidney is already damaged. So, halimbawa, syempre may edad na kayo, yung kidney ho hindi na 100% okay. Meron kayong 50% damage sa kidney. So, normal pa ho ang lalabas sa inyong creatinine. So, edi ho, malalagyan kayo ng contrast media or dye. So, kalahati ho nung dye, hindi nyo na mailalabas. And it is toxic to the body. And actually ho, kung tatanungin nyo ang mga pasyenteng nilagyan ho ng contrast media sa kahit na anong procedure, kay angiogram, kay PET scan, lahat ho yan may dye. CT scan, MRI with contrast media. So, lahat ho yan, they feel bad after the procedure. Akala lang ho nila dahil lang sa comorbidities nila, yung mga sakit nilang dati na. Hindi ho nila alam na it is due to the contrast media na nilagay sa kanila. Kasi ilang araw yan bago ho yan mailabas sa katawan, no? So, para ho laging malinis ang inyong colon, kailangan ho isda, gulay, prutas, 5 days a week, and meat and seafoods, twice a week lamang po. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Kang po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 8148. Good afternoon, Dok. Pwede bang pagsabayin ang Dermobate cream at antihistamine? Masakit na kasi. Sugat ko dulot ng allergy sa salonpas. Okay, pwede naman po. Kaya lang ang comment ko lamang po dyan, yung ginagawa niyo ho kasing paglalagay ng Dermobate cream and anti-allergy, those are all for control and suppression. Tandaan niyo ho, paulit-ulit natin dinidiscuss, ang root cause po ng allergy is what? Lack of water or unaware dehydration. Number 2, parasitism. Number 3, leaky gut. May mga microscopic pores ho kayo sa small intestine, nakakalusot ho doon yung mga hindi dapat like germs, bacteria in the blood that triggers your body to react and cause inflammation and cause allergy. No? So ang kailangan nyo po, yung root cause alisin, kill parasite, hydrate the patient, and ayun, gamutin po yung leaky gut ninyo. Unless we do that, no, kaya po namin kayong pagalingin. But you need to go to us for check-up first. Then, tsaka bibigyan ko na kayo ng protocol kan ano ho yung nararapat. Mataas po ang cure rate natin. Ang target po natin kasi palaging punta ho sa root cause. Para pag nagamot na ho yun, hindi ho kayo habang buhay umiinom ng anti-allergy. No? So, even hypertension, diabetes, kaya ho namin ngayong tanggalin sa maintenance ninyo, but it is also a process, no? Wala hong magic, no? Kahit mataas ang creatinine, yung may cirrhosis, no? Lately lang ho, meron kaming napagaling na may cirrhosis, no? Nag-ascites na po yun. Okay na po siya ngayon, no? But kailangan lang ho tiyagaan nyo. Kung ano ho yung sasabihin ko sa inyong protocol, gagawin ninyo. Pero kung hindi nyo ho gagawin, ay syempre ho, hindi naman kayo gagaling, no? What we are saying is, yung dinadialysis, yung may liver cirrhosis, high blood, diabetes, yung mga binanggit ko hong sakit, lahat ho yan sa ospital, wala hong gamot dyan. Puro control and suppression lang, even allergy. Sa atin ho, merong cure, yung word na cure. So, ibig sabihin ho, gagaling po kayo nang wala hong balikan. Basta sundin nyo lamang po. But it is also a process. So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, still on promo, detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.